Imbalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga humaapi, ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Imbalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na pag-imay. Narito ang iyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Ngayon po ay December 29, 2020. Ang ating pong issue sa gabing ito ay tungkol po sa isang kapitan na nang balibag ng isang binata dahil di umano, dahil lamang sa hindi pagsusuot ng face shield sa kanilang barangay. Ito po ay viral ngayon sa social media. Marami na po ang mga ganitong insidente na kung saan nasasangkot si Mr. Kapitan sa mga pag-aabuso sa kapangyarihan. Ito po, kung makikita po ninyo yung video na ito, walang awang ibinalibag yung binata nung isang malaking mama. Nakakaawa po yung binata. Although we have the IATF law prohibiting sa hindi pagsusuot ng face shield o face mask. Hindi po ganun dapat ang ginawa noong kapitan, sapagkat may due process po tayo na tinatawag. Wala po sa atin, wala po sa ating mga kamay ang hustisya. Mapang-abusong kapitan. Hanggang ngayon, hindi pa natutuntun ang kanyang pagkakilanlan. Panoorin po natin yung clip na yon, na kung saan nagkaroon ng ngit-ngit na galit itong kapitan doon sa binata dahil lamang sa hindi pagsusuot ng face shield. Panoorin po natin ang video ito na kung saan yan po, hinawakan sa may liig at sa may baywang saka ibinalibag yung binata. Ganun po so nangyari. Ganyan po yung mahina po ang ating signal. Kaya naglalag po ang ating balitaan sa oras na ito. Siguro po napanood niyo yung video. Ganun po si Kapitan.
Napakaangas. Inilagay yung batas sa kanyang kamay na hindi naman dapat. Kahit na nagkamali yung binata, hindi sana ganoon ang ginawa niya bilang isang ama ng barangay. Marami na pong insidente na mga ganyan, umaabuso ang mga barangay kapitan. Nabalitaan po ninyo yung nasa Taguig, nung kasagsagan noong lockdown. Naglalaba lamang yung mga asawa, nilapitan ni kapitan, niyantok yung lalaki. Yung isa na naman sa Maynila, kay Isko Moreno, kay Mayor. May dalang baril yung isang kapitan. Ang kaaway, isang babae lamang. Itong si kapitan, balik tayo dito. Kay Kapitan Malaking Mama. Kung nakita po ninyo ang video, kawawang binata, ibinalibag. Ganun po ba ang asal ng isang barangay kapitan? Ganun po ba ang asal ng isang honorable per se? Ganun po ba ang kagalang-galang na kapitan? Kung mayroon man silang ordinansa dyan sa kanilang barangay, dinakip sana nila yung binata. Pinagbulta. Hindi yung sasaktan niya. Lintik na kapitan na ito. Kapitan pa lamang, abusado na. Abusadong kapitan. Ito yung mga taong hindi dapat humahawak ng mga otoridad diyan sa ating mga barangay. Sapagkat ito po ay delikado. Baka pumatay pa ito. Yung pating bata ay wala namang kalaban-laban. Hindi naman lumalaban. Sabi niya, tarantado ka. Sabi nung kapitan, tarantado ka. Sabay balibag nung binata. Kapitan na dapat tagapagtanggol ng kanyang residente. Ang kanyang power, ang kanyang authority, ay hindi naman sa kanya. Hiniraman lamang sa kanyang mga constituentes, kanyang mamayanjaan sa barangay. Ibinigay lamang sa kanya, pahiram, sa pamamagitan ng boto. Hindi lahat ng oras siya ay kapitan dyan. Kapitan, dapat ay hindi ganyan ang asal. Misconduct po yan sa isang public official. Abuse of authority. Kapag ikay umabuso, may karapatan na parusa. Kapitan ka pa lamang, ganyan na ang asal mo. Kapitan na ito, malaki. Nakikita ko pa rito sa video. Dapat hindi ganyan ang mga asal. Dapat pag sinabing honorable, you should be that way. You should be honorable at all time. Whatever it takes, whatever it happens.
Hindi lamang sa mga pulis, kailangan yung sinasabing maximum tolerance. Kailangan din ng mga politicians, katulad nitong barangay kapitan na itong walang awang sinaktan yung binata. Wala sa kanya mga kamay ang hustisya. Kailangan po lamang nung binata, kung wala siyang pambayad sa kanyang nagawa sa paglabag sa ordinansa, kung may ordinansa doon lamang. Kung walang pambayad, anong gagawin? Community service na lamang ang gawin niya doon sa naglabag sa ordinansa dahil lamang sa hindi pagsuot ng face shield. Pero hindi dapat niya ibinalibag yung binata. Hindi ganon, kapitan. Kapitan, laglag naman po mga kabalitaan. Hindi po nakikisama ang ating internet. Ito nga napakahina ng signal. Pasensya na po kayo na napuputol tayo. Balik po tayo sa issue. Doon po kay Kapitan Malaking Mama. Ako po'y nananawagan uli sa ating opisyal, lalo na po diyan sa DILG. Naputol na naman po. Sa hina ng internet. As I said, ako po'y nananawagan po kay Undersecretary for Barangay Affairs ng DILG na si Martin Dino. Paki-imbestigahan po itong insidente diyan. As much as possible, suspendin po ninyo itong kumag na barangay kapitan na ito. Sa pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Hindi po ito nararapat gawin ng isang public official katulad ng isang barangay kapitan. Kung kinakailangan sampahan, grave abuse of authority, yung kapitan na yan. Noong nakita ko yung video na yan sa social media, a couple of days, ako ho'y natigilan sapagkat ako po'y gusto ko pong maging isa rin na politician. Ngunit sabi ko, itong kapitan ito ay sisira sa pangalan ng politiko. Sabagay, ano pa man ang sisirain, sirang-sira na ang ating politics sa ating bansa. Ito po ang resulta ng mga mambibili ng boto at nagpapabili ng boto. Hindi naman karapat-dapat sa posisyon, berdugo, mga mapang-abuso. Ngunit dahil may pera, nananalo. Nananalo sa posisyon na kanyang naisin. Ito po ang resulta ng pagyurak natin sa sagrado na halalan sa ating bansa. Ito pong klaseng kapitan na ito, marami ito dito sa ating Pilipinas, sa ating bansa.
Maraming ganito. Mapang-abuso. Akala mo, napakalaking tao na sa isang barangay. Hindi nila alam, hindi raman lamang nila ang kanilang authority sa mga tao. Dapat lagi silang humble lamang. Mababait sapagkat ang busing nila ang mamamayan. Ang busing ay dapat nirirespeto, dapat ginagalang. Yung kanyang busing dito sa kapitan na ito, ibinalibag yung kanyang busing. Ganun ba ang asal ng isang barangay kapitan na malaking mama? Hindi po dapat ganyan. Barangay official ka. Dapat ang mamamayan ay hindi matakot sa iyo. Sapagkat sa oras ng kagipitan, sa iyo lumalapit ang iyong mamamayan. Kung ganyan ka, matatakot sa iyo. Kaunting kibot, balibag ka. Kaunting pagkakamali, suntok ka. Sana, kung matapang ka, pumunta ka doon sa Panikitarlac. Bayain mo si Junel, Nuesca, magbarilan kayo. Parehas lang naman kayo mga matatapang. Matatapang sa walang kaya. Yung mga mahihina. Hindi mo naisip na mayroon kang kapangyarihan. Dapat hindi mo inabuso iyon. Dapat ginawa mo yung dapat para doon sa naglabag. Binagyan mo ng due process. Inalam mo kung bakit wala siya. Suot-suot doon. Imbis na binalibag mo yan, na bata na yan, binigyan mo sana. Naawa ka. Sapagkat walang pambili. Ikaw yung may pambili dyan. Bakit hindi mo binigyan? Naawa ka sana. Katulad nung nangyari nung sa isang pulis. Nakita yung mama na walang face mask. Binilihan. Yun ang dapat tulad mo. Naaawa sa kanyang kapwa. Yung pulis na yon, maganda yung asal na ipinakita niya sa tao. Salot ako doon. Hindi lang ako sumasalot yung mga animal na pulis. Lalo na sa iyo, katulad mo, Kapitan Malaking Mama. Laki-laki mo. Kinaya mo. Inangat mo. Inawakan mo dito sa leeg. Tapos dito sa baywang. Ang liit kasi nung baynata ibinalibag mo. Kung si Noel, si Junel, di mo kaya yon. Ang laki din mama yon 6-footer yon. Sana Secretary Martin Dino, yaan po sa DILG.
Pakitingnan po ninyo itong kapitan na ito. I hope mapanagot ito sa kanyang ginawa para hindi na muli niyang gawin sa mga walang kalaban-laban na mamamayan niya diyan sa kanyang barangay. Kawawa naman. Itong mga kapitan na katulad ito ay dapat doon sila sa Marawi tinatapon. Yung mga matatapang na barangay officials, dapat sila doon itinatapon. Tingnan natin kung saan mararating ng kanilang tapang kung nandoon na sila sa Marawi. Walang hiya na kapitan na ito, natigilan po ang inyong lingkod nung makita ko yung video na yun. Nakakaawa. Yung mga maliliit lamang ang kaya niyang tirahin. Ang mga barangay officials, dapat hindi ganun ang asal sa kanyang nasasakupan. Always be humble. Sana sila. Sana hindi ganun. Sana binigyan na lang niya ng pangangailangan tulad ng face shield, face mask. Kung walang pangbili, maawa siya. Huwag niyang ibalibag. Huwag mong ibalibag. Huwag naman. Ang tapang mo, boy. Kung sino ka man na barangay kapitan dyan, kung mapanood mo ito, sana matawan ka. Matawan ka sana sa ginawa mo kung makarating ito sa mas mataas sa iyo. Diyan sa DILG. Matakot ka. Wala hong justification sa ginawa mo. Doon pa lang sa pagbalibag mo, mali ka na. Hindi ka dapat ganon. Barangay kapitan ka. Binigyan mo sana ng karapatan na magsalita yung tao ng due process. Tinanong mo kung bakit wala kang ganyan, ganito. Kung wala, kung anong rason, wala siyang pera, binigyan mo. Kung wala ka naman dyan sa barangay, ng face mask or face shield, binigyan mo ng pera para pambili noon. Hindi yung ibabalibag mo ang laki mong gago. Mahirap talaga yung mga kapitan natin. Bobo, walang alam sa batas. Nagkakapitan lang dahil may pera. Walang laman ito. May pera pero walang laman ito. Nananalo lamang dahil sa pera. Pagdating na sa katungkulan, mga bobo. Ganon ang ginagawa ng mga bobong kapitan. Katulad mo, malaking mama. Ignorante ka. Kasi kung alam mo ang batas, bilang barangay official, hindi mo gagawin yon. Hindi. Kaya lang, wala kang alam sa batas. Wala. May ordinansa ka, of course, there is a penalty. May ordinansa ka, pag may naglabag, na binata, yan.
banatan mo ng penalty. Hindi yung babanatan mo, ibabalibag mo. Ha? Yun ba ang penalty mo? Yung pagbalibag mo? Ha? Inhuman yun. Ha? Kung nasa kongreso ka, ganun ang ipapasa mo na bill, pagtatawanan ka, gago ka. Pagtatawanan ka. Ha? Yun pala yung ordinansa mo. Ha? Yung penalty, kapag wala kang suot ng ganon, dahil sa ating IATF protocols, ha? Ganon ang penalty. Ibalibag ka. Ibalibag ka. Ay, nakakatawa naman ang penalty nyo. Saan ka nakakuha noon? Sa'yo lang. Only in your barangay. Ha? Palakpakan dyan. Napakagandang ideya. Ito pong inyong lingkod. Nangarap din sa politika. Ngunit, hindi ko inaayaan ang aking sarili na kainin ng masamang sistema dyan. Gusto ko magbago kahit papano ang politika dito sa Pilipinas. Ni Singkong Duling, hindi ako nagbitaw. Ni Singkong Duling, hindi ako nagbili ng boto para ako'y manalo. Kahit qualified ako sa posisyon, hindi ko aayaan ang aking sarili na manalo dahil lamang sa pira. Nakakaawa. Ganun ang resulta. Kahit hindi naman ukol yung isang tao sa isang posisyon. Kasing walang binatbat doon sa kalaban na may binatbat. Natalo sa may binatbat. Nanalo yung walang binatbat. The result? The result. Ganito na yung mga mapang-abusong kapitan sapagkat wala silang alam kundi ang mag-abuso sa kanyang nasasakupan. Ako ho'y nagagalit na naman sa ganitong mga sistema. Ang ating mga politiko, ganyan na po ang mga ginagawa sa ating mga mamamayan. Nakakaawa yung nabibiktima. Nakakaawa. Sana sa sunod na eleksyon sa 2022, magtanda na tayo. Hindi pira ang solusyon sa magandang kinabukasan ng mga politiko, lalo na ang ating bansa. Ang pera, ang kwarta, iyan ang sisira sa ating kasaysayan sa sistema pampolitika. Noong panahon, noong bata-bata pa ako, nakita ko yung sistema noon. Kahit wala kang pera, pero mayroon ka nito, mananalo ka. Tindig mo pa lang, diyan sa entablado, pag ikaw nagsalita na may ganun ka, panalo ka, kahit wala kang pera. Pero ngayon, ibay natin ngayon. Kahit abogado di Campanilla ka, kung wala kang pera na pinangbili ng boto, wala ka rin. Di ka rin mananalo. Itong kapitan itong malaking mama, I'm sure, katulad din ang ginawa
para siya manalo. Makikita mo sa isang asal ng isang mga kapitan. Mayroon diyan na nagmamarunong. Wala naman karunungan. Nandiyan yung kapitan na nagtatapang-tapangan. Kapag nasa ibang lugar, nasa meeting, nasa isang sulok, walang ginagawa. Kasi bahagyong buntot, walang maisabi. Mayroon naman diyan na kapitan na nagmamalinis. Ako'y malinis. Hindi naman malinis. In fact, paano mo masabi na ang isang politiko ay marangal, honorable, kung ikaw ay nandaya, kung ikaw ay nagbili? Wala pong honorable sa mandaraya. Kaya ako, yung mga politiko na alam ko, na nambibili, hindi ko tinatawag na honorable. Kapitan lamang. Hindi ka honorable sa akin. Nambili ka, nandaya ka. Walang honorable. Walang marangal na mandaraya. Nananawagan din po ako sa ating mga botante. Please, do not condone that kind of practice in our politics. Nakakasira po yan. Halimbawa, itong kapitan na ito, yung magulang, halimbawa lang assuming, itong mga magulang nitong binata na ibinalibag, binigyan ni kapitan ng 100 o let's say 1,500. Ngayon, ibinilibig yung kanyang anak. May kipa kaya itong magulang nito na magreklamo doon sa kapitan? Mahihiya na po itong mga magulang. Assuming, nung eleksyon, binayaran itong mga magulang ni kapitan. Mahihiya po. Pero kung ikaw, hindi nagpabayad ng eleksyon, may karapatan ka. May karapatan ka na magreklamo. Yan po ang kahalagahan na intact ang iyong prinsipyo pagdating sa bilihan ng boto. Itong kapitan na gagong ito, ang sabi, tarantado ka doon sa binata. Ngayon, sabihin mo yan, kapag nandoon ka na sa DILG, sabihin mo kay Undersecretary Martin Dinyo, natarantado ka. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Matuto na po tayo na sa ganitong mga politiko, ganitong mga kapitan, marami na pong nalathala, marami na pong nailabas sa mga TV na panood po natin. Maraming nag-aabuso sa kapangyarihan. Kaunting kibot, kamay ang iginaganti. Hindi po kamay ang batas. Hindi po kamay ito, kaliwang kanang kamay, batas. Itong kaliwa, hustisya. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Wala po sa kamay natin ang batas, ang hustisya. Ang batas nandiyan lang. Ang hustisya, kung hindi, nandiyan sa barangay ninyo,
sapagkat mayroon po kayong ordinansa. Ha? Karagdagan po pa doon sa ating mga korte, doon po ang hustisya makukuha. Marami pong kapitan, miski sa amin. Ako ho'y isang biktima ng pag-aabuso ng isang kapitan. Muntik na po akong mamatay dahil sa katarantaduhan ng kapitan na yon. Ngayon, nasaan siya? Wala na. Kinuha na ni kamatayan. Pero hindi ko naman pinatay, Hindi. Natulog lamang po. Dahil sa aking prinsipyo po, muntik na po ang iyong lingkod mamatay. Diyan po sa aming barangay, diyan sa Kamsur. Pero hindi po ako natinag. Hindi. Sana sa eleksyon, ang pera, nandiyan lang. Pero yung namumunong may dekalidad na prinsipyo, mahirap mong makuha. Ang pera, pamumuno, pag iyan nagsama, ang kalalabasan po niyan, tarantado, abusado na politiko. Kasi lagi naiisip po niyan. Nabili ko na ang mga tao. Wala nitong magrereklamo. Wag po natin sayangin sa ganitong kapitan ang ating barangay. Wag po nating bigyan sila ng kaunting chance na mamuno sa ating pong mga barangay. Abusado, gagong kapitan. Walang alam. Ordinansa niya, hindi niya alam kung anong penalty. Hindi marunong magbasa. O kung marunong man magbasa, hindi marunong umintindi kung ano ang binabasa niya. Kapag may ordinansa ka, naandyaan po. Kaakibat po niyaan yung penalty. Hulihin mo. Kung ayaw magpahuli, aristuhin mo. Dalhin mo sa barangay. Hindi yung ang penalty mo, ibalibag mo yung tao. Kung namatay yun, kung nayupi yung Adam's apple niya dito, mamamatay yun. Sapagkat si kapitan hindi naman doktor, hindi naman nurse, walang alam. Delikado yung ginawa niya. Sana kayong mga katulad nitong kapitan, itong malaking mama, yung mga abusadong kapitan dyan, sa mga barangay ninyo, hindi kayo malaki, hindi kayo malaki sa isang barangay, maliit kayo, sapagkat kayo ay nagsiservisyo, naninilbihan diyan. Hindi kayo ang bossing dyan. Ang bossing dyan, ang bumoto sa inyo. Kaya wag nyo sasabihin, may kapangyarihan ako, talo ko ang mamamayan. No, talo ka
ng mamamayan. Lalo na kung hindi ka na bubutuhan. Ha? Tandaan mo, co-terminus ka lamang. Ha? Hindi ka forever dyan. Ha? Tulong taon. Ha? Hindi ka katulad ng mga opisyal natin sa gobyerno na may tinatawag na security of tenure. Ha? Kayo, umaasta kayong siga, ha? Kayo pa man din dapat ang mag-set ng magandang halimbawa. Ha? Kayo pa ang umaabuso, mga mukong kayo. Mga lintik kayo dyan. Ha? Marami kayo dyan na mga ganun. Totoo po yan, marami. May mga sukbit na baril. Yung nasa Maynila, yung naibalita, yung kalaban babae, ha? Nung ipinatawag ni Mayor Isko Moreno, anong sabi? Ha? Tuygan lamang. Nakikita doon sa CCTV. Ha? Iba yung texture noong baril, totoong baril, hindi naman toy gun. Ha? Mag-aalibay kayo? Sasabihin yung ganon, pero yung nakikita ng mata at nasisipat ng CCTV ay kakaiba. Ha? Malaking mama din yun, yung nasa Maynila. Bahag ang buntot kay Mayor Isko Moreno. Mangiyak-ngiyak sa harap niya. Katulad nito, barangay kapitan itong Olopong na ito, Onyango Olopong na kapitan. Katulad mo, yung nasa Taguig, yung nasa Maynila, at sa ibang dago pa ng ating bansa. Mayroon kayo kasama, marami kayo dyan. Akala nyo, kayo na ang makapangyarihan sa lahat diyan sa barangay ninyo. Kayo na ang matapang. Kayo na ang matalino. Kayo na ang lahat. Sana po, wag natin pamarisan ito. Yung mga susunod pa na henerasyon ng mga politicians. Sana po, wag po kayong gumaya. Maging magpakumbaba lamang po kayo. Sapagkat iyan ang tunay na espiritu ng pagiging isang politiko na ninilbihan sa inyong lugar na may kababaang loob. Matapang sa pagharap ng mga problema diyan sa inyong barangay. Hindi yung matapang sa pang-aabuso diyan sa barangay po ninyo. Matapang sa pagharap sa lahat ng pagsubok. Sama-sama ang barangay. Sama-sama ang bawat isa diyan. Hindi yung matapang kasi may kapangyarihan ako. Kaya kong gawin ito kahit labag sa batas. Hindi po ninyo madadala sa tapang.
ang pamumuno sa isang barangay. Hindi po ninyo. At hindi iyan ang kalidad ng isang politiko na magpapaunlad ng isang barangay. Nakakaawa po ang ating sistema pampolitika. Deteriorating ang dating. Hanggang sa lumubog po tayo. Hanggang noon, ito ho ay personal experience ko. Noon ako po ay kumandidato. Mayroon pong isang pamilya. Tahasan sinabi po sa akin. Bigyan po ako ng pera. Iboboto kita. Sabi ko po naman, wag na lang. Hindi ko kailangan ang boto mo. Ayaw kong manalo ng dahil lamang sa pera mo, sa pera ko. Ayaw kong manalo ng dahil lamang ako ay nandaya. Ano po ang sinabi noon? Pasensya na po, sabi sa akin. Kung ayaw mo po bumoto sa akin, karapatan po ninyo yan. Hindi ko po kayo pinipilit. Gusto ko lamang pong ihayag sa inyo ang aking plataforma di gobyerno. Kung sakali man po na magbago ang iyong isip, ako po ay iyong iboto. Salamat. Pero hindi ako bibigay sa iyo ng pera. Anong resulta? Natalo po ang inyong lingkod. Pero para sa akin, hindi po kawalan. Kawalan po nila ng tapat na maglilingkod para sa kanila. Ito po ang kapitan na ito. Sana kapag ito ay nilatigo diyaan sa DILG, ay tumanda na. Yung hindi pa nakakaabot dyan sa DILG, magbago na po kayo diyaan. Magbago na po kayo bago mahuli ang lahat. Makakasuhan pa kayo. Mawawala pa kayo sa serbisyo. Lahat mawawala rin sa inyo. Katanyagan. Totoo yan. Wag po kayo umasta na kung sino kayo dyan sa barangay. Marami na pong politiko, kahit Chief Justice ng ating Supreme Court, ang nawala ng trabaho. Kayo, kapitan pa lang. Kapitan pa lang kayo. Ibaba ninyo ang ihi ninyo. Hindi yung mataas. Mataas, hindi naman ninyo kaya ng inyong mga isip. Hindi naman po sa pagdadown ng ating mga barangay official, lalo na ang kapitan. Personal experience po yan. Kahit saan panig ng Pilipinas, mayroon po diyan hindi nakakabasa, hindi nakakasulat. Ang sumusulat, sekretary. Ang nagpipirma, sekretary. Ang nagbabasa, sekretary. Paano po yan? Paano po? Nag-file iyan ng Certificate of Candidacy.
Bawal po ang hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Bakit po pumapasa iyan sa COMELEC? Dapat siyaan sa COMELEC baguhin ang sistema. Kung ikaw barangay officials running for running for or incumbent ka, ngayon ibahin ang sistema. Ngayon darating na halalan. Dapat magkaroon ng dito ka. Bumasa ka. Pabasahin. Kung hindi magbasa, cancel. Ikaw naman, dito ka. Magbasa ka, magsulat. Hindi ka nakakabasa, hindi ka nakakasulat. Cancel ang iyong certificate of candidacy. Diyan sa COMELEC naman, dapat ganun na ang kalakaran. Kasi maraming nakakalusot diyan. Hindi marunong magbasa. Hindi marunong magsulat. Barangay officials. Bawal po yan. Bawal po ba yan? Bawal yan. Ano ginagawa nitong mga ganito? May alalay. Pag nandiyan na yung form, pupunta doon kung saan. Pagbalik, okay na. Yung nagawa, yung alalay. Pirma nung alalay. Kaya resulta. Kasi walang alam sa batas, resulta, ganitong kapitan na gago. Mapang-abuso sa kapwa. Nagmamarunong na walang karunungan. Mas marunong pa pati yan sa may pinag-aralan. Tandaan po ninyo yan. Lalo na kung naging barangay official yan. Mas marunong pa yan sa abogado. Mas marunong pa yan sa mga guro. Ngunit nakakawa po. Nagmamarunong na walang karunungan. Ang resulta, again, mapang-abuso sa kapangyarihan. Salamat po sa mga kabalitaan natin diyan. Mayroon na po tayong page, FB page po. Ibibigay ko po sa inyo ang link. Ang link ay fb.me/ihambalos. Ito pong video ito ay aking ipopost doon sa page na yon para hindi po mawala. At the same time, diyan po sa aking Facebook account. Sana po ay like ninyo, i-follow para tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Sa sunod po, ang ating pong issue, noong isang gabi, mayroong isang actress ang nag-PM sa akin, sa aking messenger. Opo. Kilala po ninyo ito, isang actress, isang aktivista. Yung kanyang sinabi sa akin, yun po ang aking issue sa susunod. Isa pong actress, palubog na rin yung kanyang kasikatan. Siguro
Kilala po ninyo lahat ito. Napanood po ninyo so The Uragon ni Manoy saka ni Andrew E. Siya po yung kasama, may kasama pero hindi siya ang bida. Babae po ito. Babae. Ako po yung nagpapasalamat sa kanya sapagkat nagbigay sa akin ng information. Information. Patungkol ho doon sa kanyang opinion, doon po sa shooting incident there in Paniki, Tarlac. Bibigyan ko rin po siya sa aking opinion para siguro malinawan siya. Opo. Salamat sa iyo. Sana napanood kasi yung aking video nung una. Umabot na po yung views ng 8.7 thousand. Salamat po sa lahat. Yung isa, 1,000 na rin po yung isa. Salamat po sapagkat ito pong aking live ay sinishare ko po sa aking wall. Para yung hindi nakapanood ng live, makapanood pa rin po. Wala po itong edit-edit. Kaya hindi to katulad ng mga nandiyan sa YouTube. Pagandahan. Pagandahan ng laman. Pasensya na po kayo. Minsan ay nagkakamali po tayo. Pero nandiyan naman ang laman ng aking dapat na ipahayag po sa inyo. Wag po kayong mawawala sa sunod. Isa pong actress, ang ating pong bibigyan ng kalinawan ang kanyang kaisipan patungkol po doon sa murder case. Double murder case po. Sa muli po, salamat. Ang oras po 10:15 na ng gabi. Sana po ay makatulog po kayo ng maimbing sa gabing ito. Yung mga nabanggit ko o kung kayo man ay katulad doon sa gagong kapitan na yon, kung may reaction po kayo, kung may reaction po kayo, mag-comment lamang po kayo dyan sa baba nito. Kung hindi, i-PM po ninyo ako. Para masagot po ng inyong lingkod. Kung gusto po kayo magpahayag, itong gagong kapitan na ito, dyan sa isyong pagbalibag sa binata, welcome po kayo. Just comment. Kung gusto po ninyo, i-PM po ninyo ako sa aking messenger. Para malinawan ang taong bayan kung bakit mo yan ginawa. At pong susunod na isyo, may kaugnayan pa rin. Pero sabi ko nga nung nakaraang video ko, ayaw ko nang i-discuss sana yun. Kaya lang may nag-trigger sa akin. Pero hindi na ako magagalit doon. May nag-trigger sa akin. Isang actress. Pero hindi naman po masama yung kanyang sinabi sa akin. Sapagkat yun ay opinion niya po. I respect her opinion. An opinion is just an opinion. No one can go to jail because of their opinion. Kaya po, sa sunod, bibigyan ko rin po siya ng aking opinion. Even facts. Para matawan po siya.
Nagpadala po siya ng video bago po yung aksidente. Yung video na nag-trigger na bumalik yung si Jonel saka yung kanyang pamilya. Nagkaroon daw ng provocation doon sa mga biktima. Sa sunod, interesting po yan na pag-uusapan natin. At gusto ko rin pong anyayahan siya na manood sa sunod na live. Ito po ay hindi na tungkol po sa mismong pagpatay. Ito po ay isang issue legal. Yung kaso, ano ba yung kaso noon na sinasabi niya siya daw ay hero, civil hero? Sa akin naman, sa aking opinion, he is not a hero. In fact, indeed, he is a criminal, an enemy of the state, not a hero. Yan po ang totoo. Maraming salamat po mga kababayan ko dyan sa Kamsur. Marami pong salamat. Marami po ang nagsasabi sa akin na delikado po ang aking ginagawa. Noon pa man, delikado talaga. Noon pa man, kung sino po nakakakilala sa akin doon, noon pa man, ako'y nagsalita na sa entablado bilang isang speaker. Kalaban noong isang mayor diyaan na namatay na. Sa harap mismo ng grandstand. Sa harap ng City Hall noon. Pero hindi po ako natakot. Sanay po tayo. Muntik na po mamatay ang inyong lingkod noon. May sugat po ako rito sa ulo. Pinagtulungan po tayo ng 3 tao dyan. Salamat po naman. At buhay pa po tayo. Nagsasalita ngayon. Kaya, hindi po titigil ang inyong lingkod. Asahan po ninyo. Ang live na ito, itutuloy-tuloy ko. Ano man na issue nasyonal na mabigat sa mamamayan, ating ihambalos yan. Ihambalos natin. Hindi po papayag ang inyong lingkod. Hindi. Maraming salamat po uli at atin nang katapusin ang live. Sa muli po, ito po ang inyong lingkod. Si Mr. Uragon ng Bayan. Salamat po.